class, in this video, I will be discussing Module 6, Lesson 1, which is all about depreciation. Okay, so let's define some terms according or related to depreciation. First is depreciation. This is decrease in the value of physical property with the passage of time. So, napakasimple. Ito yung pagbaba ng value or presyo nung property dahil sa tagal ng panahon. Okay? When we say value, it is the present worth of all future profits that are to be received through ownership of a particular property. So, value, ito yung monetary value. Ano ba yung value ng property ngayon? Okay? Pag sinabi naman nating market value, amount which a willing buyer will pay to a willing seller for the property where each has equal advantage and is under no compulsion to buy or sell. Okay? So, itong market value, ito yung presyo na willing bilhin ng isang buyer dun sa seller. Okay? At both sila is may advantage. Okay? Ito yung tinatawag na market value. Pag sinabi naman nating utility or use value, it is the worth of the property dun sa owner. Okay? Kasi siya yung nakaka-identify kung gaano kamahal itong property na ito dahil siya yung gumagamit. Okay? Pag fair value naman, ito yung the value which is usually determined by a disinterested third party in order to establish a price that is fair to both seller and buyer. So, a perfect example nito is sa property ng lupa. Halimbawa sa lupa. 'Di ba? For example, ako si seller. Okay, sa seller, tingin ko ibebenta ko tong property ko worth 1 million. Itong lupain ko ng worth 1 million. Ang tawag doon is utility value. Okay? Kasi madami na akong gastos dito sa property na ito. Kaya ang dapat ang price nito is 1 million. Yon ay utility or use value. Kapag sa point of view naman ni buyer, ay medyo luma na yung mga yung mga ah, nasa property na yan. So, siguro baka pwede namang 800,000 kasi magpapagawa pa ako eh. Tsaka, ah, i-rebuild ko pa yung property mo na yan. Ang tawag doon is market value. Okay? Kapag pumayag si owner at saka si owner dun sa presyo na gusto ni buyer, ang tawag doon ay market value. Pero, ang fair value naman, halimbawa, both kayo hindi sigurado kung magkano ba talaga dapat ibenta yung property na yan, magtatanong kayo sa mga appraisal. Halimbawa, sa lupa, may appraising yan. May pupunta na engineer, ganito, ang worth lang nitong lupa ngayon na to is worth 900,000 for example. Yun ang tinatawag na fair value kasi si third party, hindi naman siya yung bibili, hindi rin siya yung nagbebenta. So, wala siyang interest dun sa property na yun. Ang gagawin niya lang is to appraise magkano yung value ng lupa na yun sa present time. Okay? So, yan yung pagkakaiba ng market value, utility value sa fair value. Pag sinabi naman nating book value, worth of a property shown on the accounting records of an enterprise. So, itong book value naman nito is kung magkano na lang yung value na yun based on accounting. Okay? Accounting records. Okay? So, next is salvage or resale value is the price that can be obtained from the sale of the property after it has been used. So, for example, bumili ka ng cellphone bago. Okay, sabihin na natin worth 19,000. Okay? Worth 19,000. Ngayon, after 1 year, nagsawa ka na gusto mong bumili ng bago. Or after, um, let's say, ang cellphone na yon is usable for 3 years. For example, usable siya for 3 years. Magkano mo siya maibebenta? Ito yung second hand value. Okay? Kapag nagamit mo na siya for a long time at pwede pa naman siya,
magkano mo kaya siya pwedeng ibenta. Ang tawag doon ay salvage value or resale value. Pag sinabi mo namang scrap value, ito yung for junk na. Halimbawa, yung kotse mo, nagamit mo siya na for 50 years at hindi na talaga siya gumagana, sira-sira na. Junk na yon. Okay? Junk value, pang junk shop na value na yon. Pipit-pitin na yan, chachap-chapin. Ang tawag doon ay scrap value. Pag physical life, the length of time during which the property is capable of performing the function for which it was designed and manufactured. Ang physical life is ito yung taon or the number of years na pwede pa yung property mo or yung gamit mo to function as it was designed ha. O halimbawa, kotse, o ang physical life niya hanggang kailan siya pwedeng maging kotse na magagamit mo siya for the design. Halimbawa, iba na yung pag scrap na siya, hindi na siya pwedeng gamitin for transportation kasi hindi na siya magagamit, hindi na siya magagawa. So, yun na yung physical life niya. Kapag economic life naman, length of time which the property may be operated at a profit. Okay? Habang may kita pa, okay, economic life yon. Kung medyo lugi na, hindi na siya, lagpas na siya sa economic life. Okay? So, purposes of depreciation, it is to provide for the recovery of capital which has been invested in physical property. Also, dinedetermine natin ang depreciation para malaman natin kung nakarecover ba or nabawi ba yung ginastos dun sa property na yon. For example, bumili ka ng machine. Yung machine na yon is para sa business. Sabihin na natin worth 20,000 at ang economic life niya is 10 years. So, after 10 years ba nabawi mo, nagamit mo ba siya? Bawing-bawi ba yung kinita niya ba yung 20,000? Okay? To enable the cost depreciation to be charged to the cost of producing products or services that results from the use of the property. O, ito din. Para malaman mo, kung halimbawa, yung machine mo is gumagawa ng, let's say, for example, oven, nagbe-bake ka ng tinapay, yung idadagdag mo yun sa presyo ng binibenta mong tinapay kasi para kumita. Okay? Kumita yung pinambili mo, maibawi mo yung pinambili mo ng oven. Ganon siya. Okay? Kaya, dinedetermine natin yung depreciation. Okay? So, types of depreciation, meron tayong normal depreciation which is divided into physical and functional. Pag physical, okay pa siya. Pag functional, ibig sabihin, gumagana pa ba siya in terms of design o kung para saan ba siya gumagana nami-meet pa ba niya yung function na kailangan niyang i-provide. Depreciation due to changes in price level. Depreciation, halimbawa, yung brand new, yung bagong labas na cellphone, na iPhone, ganyan. After 10 years, pag bumili ka ng same unit at brand new din, mababa na rin presyo, no? Kasi hindi na siya hindi na siya uso, hindi na siya bagong labas. Okay? Yun yung tawag do sa depreciation due to changes in price levels. Pag depletion naman, ibig sabihin, nawala na siya. Hindi hindi na siya ganong kailangan. Okay, depletion, hindi na paano ba? Hindi na siya in sa market. Wala na. Hindi na siya mabenta. Okay? Yun yung tawag na depletion. Okay? For example, yung mga yung Nokia na 3310, mga ganon, 'di ba? Wala na siyang value sa market kasi hindi na siya usable, hindi na siya uso. Kahit brand new pa na 3310, hindi na siya pumapatok. So, depletion na ang tawag doon. Okay? So, methods of depreciation, meron tayong 5 methods. Straight line method, ang pinakasimple. Sum of the years digit method. Sinking fund method, declining balance method, and double declining balance method. Okay, so that ends our introduction for depreciation. For the next videos, I will be discussing the 5 methods. Okay,
5 methods of depreciation. Thank you very much for listening.